Sir, gano'n na po kayo katagal na kasal ni Ma'am Jasmine? 18 years. Ang tagal na. Okay. Gano'n na po ba katagal na nasa Riyadh din itong si Ma'am Mahigit Jasmine? na sa isang taon, sir. Ito pong inyong misis, madaming pinagkakautangan. Mayroon, sir. Hindi po ba siya nakakapagpadala na sa inyo dito sa Pilipinas? Nagpapadala sa minsan, sir, 3 buwan. Mula June, July, August, nagpadala sa birthday lang ng ina niya. Hindi ko alam kung magkano yung pinadala niya doon kasi sa mama niya pinadala. Pagka September, October, November, nagpadala ng 6.5. Yung 6.5, kinunan niya ng porto na utang doon sa tindahan. Ang natira, 2.3. Ibinigay ko sa mama niya ang 1,000. 1.3 lang natira sa tatlo Okay. naming anak. Yung pinagkakautangan po ba niya, nasa Pilipinas o nasa Riyadh? Nandito, sir. Nasa Pilipinas? Pilipinas. Paano po siya nagkautang dito sa Pilipinas? Siya po ay nasa ibang bansa. Yun na nga, sir. Wala man kaming problema, sir. Okay man kami. Sa ilang taon na isang taon na sa doon. May kausap sa dito na kakunan ng pera. Sabi niya sa akin na pirmahan ko yung pera. Yung pera, ipangbabayad din yun sa mga utang para sabi niya para ang isipin is isa na lang ang utang na isipin niya. Saan ba niya ginagamit kasi itong mga pinagkakautangan niya na ito? Nasa ibang bansa po siya. Yun nga ang tanong namin, sir, kasi sa kapitbahay namin may mga GCash man doon, may mga nagpapahiram. Pinagtaka namin kasi panay magpa-GCash kung saan-saan. Nandyan naman yung pamilya niya. Hindi namin alam kung tanungin namin, magalit man sa amin. Kung tanungin namin niya, saan pinapunta yung mga ganito ganyan? May isang bisis pa is 15K. 15K, hindi namin kilala yung tao. Ang sabi niya, sa Davao daw niya ipinadala kasi daw gagamitin doon. Yung hiniraman niya, tinawagan niya yung hiniraman niya, nalaman ng yung hiniraman niya, sa Jinsan lang din pala yung hinulugan. Hindi sa inyo napupunta? Hindi, sir. Magkano na ba yung utang? Ang nakuha ngayon, 60 yung kinuha, 30,000 yung tubo kasi 5 months yung usapan nila. 20% pa yung offer niya sana, pero ang sabi nung nagpautang, 10% lang kami dito. Yung misis mo pa nag-offer ng mas mataas na tubo. Yes. Ikaw ginagawang Akin talaga garantor. ang pangalan doon, sir. Okay. Sa akin talaga. Kasi nga, Pumirma ka naman? Pumirma ako, sir, kasi okay nga kami. Ang usapan niya pa doon sa pinag-utangan niya is para sa bahay. Ma'am Jasmine, magandang hapon po sa inyo. Hello po, sir. Good day. Kayo daw ay Yes po. ang daming pinagkakautangan, sabi ng inyo pong mister, hindi na naman po pumupunta sa pamilya. Saan po ba kayo nagpapadala, Ma'am Jasmine? Yes, totoo po yun. Nagutang ako ng 60,000 po dyan sa kakilala ko po. Kakilala niya rin po. Pagkatapos, yung 60,000 po, sir, siya po ang kumuha noon. Tapos, yung sinabi niya sa akin kanina na, ay sabi niya dyan sa ere na hindi daw napunta sa kanila. Actually, sir, nasa kanila yun, napunta lahat. Alam niya yun kung saan napunta ang pera po. 6,000 lang po ang bumalik sa akin noon. Ma'am, kung napunta kay Sir Rodel yung 60,000 na yan, saan po ginamit? Sir, alam niya na po yan kung saan niya po nilagay yun. Kasi sinabihan ko siya na ibigay mo yan dito kasi may utang tayo dito. Tapos yung iba, ibigay. Yung iba rin, sir, ginamit din dyan sa bahay. Sir, Yun naman po yung nabanggit kanina ni Sir Rodel, no? No, natanggap po yung 60,000, yung pera na yun ang pinambayad sa inyong mga naging utang. sir, hindi po yun lahat na worth 60,000 binayad lahat sa utang po. So, magkano Iba po nun, ang ginamit sa utang, nasa bahay madam? po yun. Ang binayad niyo po noon is sa 18P at saka yung sa grocery po. Pero tapos ko na po nabayaran niyo. Ay, nabayaran niyo na po yung sa grocery tapos binayaran ko na lang po sa kanya. Si Sir Rodel po kasi, may nababanggit kanina dito na apparently, yung iba sa mga pinagkautangan po ninyo, yung pera naman pala, hindi napunta sa pamilya nyo, hindi rin naman napunta sa'yo. Meron nga umabot daw sa Jensan. Sino bang kakilala nyo dyan sa Jensan? Yung pera na nahiram ko po dyan sa Jensen po na worth of 15K or 11K lang ata yung nakarating sa amin. Kasi naghiram kami dyan kasi yung kasama ko po dito na OFW. May kailangan din siya kasi yung anak niya po is na-ooperahan. Tapos sabi niya sa akin, Jazz, kung sino yung kakilala mo doon sa Pinas, hindi tulungan mo ako maghiram ng pera, tapos ibalik lang natin after ganyan. So, sir, binagaranto lang din po ako nun, sir, yung sa 18K po. Kaso lang po, hindi siya nagbayad kasi po ganun, malaki yung nagasto niya. Kaya nagiging garantor ako, sir, pero binayaran ko yun. Tapos sabi ng kasama ko dito, sabi niya, siya na ang nagbayad sa akin, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumayad. Yung inutangan mo, men, ang sabi mo sa kanya, maghiram ka ng 15K kasi nga may kuhan sa'yo na maghiram ng ganyan kalaking pera kasi para sa bata. Tapos ang sabi mo, ipinadala sa Davao, pero tinawagan nung hiniraman mo, nandito lang pala sa Jinsan Isinin. Ang tanong ko, sino yun? Hindi namin yung kakilala. Malaki pa Hindi naman naman yung pera na yun.
Hindi naman ako nagsabi na sa Davao Gisint yun. Yun ang sabi mo. Hindi, oy. Naghiram ako doon sa kaya tinining. Sabi ko sa kanya, te, pahiramin mo ako, te, tapos ganun. Panahon na wala siya, hindi siya nakapadala, ako pa nagbayad ng tubo, Ricky, may 3 pa akong anak binubuhay. Hindi naman sa street nagpapadala ng buwan-buwanan talaga. Ang pinagtaka namin, sir, may mga Gcash man doon nga mahiraman sa kasi 1,000, 100 yung tubo sa isang linggo lang, sir. Marami magpapautang talaga. Abroad siya, marami magpapautang sa kanya. Gcash doon. Sabi ko, saan papunta yun? Tapos kung ang anak namin magkailangan sa paralan, wala siyang magawa ng paraan kasi ang rason niya, wala daw siyang Gcash doon na masindan papunta dito na naman. Pero pag ang iba ang maghingi ng tulong sa kanya doon, tapos ito pa sir, hindi namin alam kasi naka-block kami, pero panay post niya, hindi namin alam yung mga nangyayari sa post na kasi naka-block, hindi kami makakita sa mga post niya, pero makachat kami kasi in-unfriend na ulit kami, pero hindi na yung makakita kami sa post. Teka lang ha. Ba't ka naka-block? Hindi namin alam yung mga balak niya. Alam na lang namin sa Sili Kapitbahay. May post na bigasan, babuyan, may salon sa Davao. Ngayon, inamin niya, may bahay na sa Davao. Ang tanong ko, hindi man yan yun ang plano pag alis mo dito. Ang plano mo, magpaayos ka ng bahay, pakunikan mo ng kuryente, ng tubig. Pagkatanggap ng 60K, binilak mo ako. Nagsabi ka na nga, mag-file ka ng divorces. Ano nangyari? Nagkagulo na. Totoo po ba yon na parang intention nyo na po na makipaghiwalay Hiwalay. dito kay Sir Rodel? Actually, nung pagtanggap niya ng 60K, hindi pa ako nagsabi sa kanya na uuwi ako dyan para mag-file ng divorce po. Hindi po Okay yun. talaga kami niyan. Last week lang po, Magaling last talaga week lang po magtago, ako ma'am. nagsabi sa kanya, sir. Kamusta po ba yung relasyon ninyo na bilang mag-asawa? Sir, ang relasyon po namin bilang mag-asawa, hindi ko na po maintindihan po sa loob ng 17 years. Gusto nyo na po makipaghiwalay kay Sir Rodel? Ganun po ba? Pinag-iisipan ko po yan, sir, kasi sa sobrang sakit na po na dinanas ko sa kanya po, parang hindi ko na po Hindi talaga, maintindihan ma'am. kung tatanggapin ko pa ba siya o hindi. Kasi paulit-ulit na po na... Jasmine, aminin mo lang talaga, Jasmine, kung may iba ka na. Kasi may mga post ka, Jasmine, na yung na-disgrasya, yung hinatid mo sa sasakyan sa Davao, galing dito sa Manila, na-disgrasya na ikaw pa ang gumastos dahil namatay yung driver, ipinost pa doon na ingatan ninyo yung relasyon ninyo na ganito, ganyan, iniris mo yung pangalan. Ang tanong ko doon, sinong lalaki yon? Mapahiya kami sa baryo doon ng mga anak mo. Kami ang pamilya mo doon dito ang mapahiya. Di bali, iniisip mo yung sarili mo, hindi ka mapahiya kasi ikaw ang nagawa. Kami dito, ako sa trabaho, iniisip ko, ikaw, mga bata, buntis pa yung panganay natin. Wala ka talaga sa ayos. Nag-abroad ka, hindi yan ang pangarap mo. Sa totoo lang, taga-anim na buwan, 2 ka lang bisis magpadala. Sagot ko na, mga utang-utang mo na iba dyan sa atin, ako na nagbabayad. Isipin mo, sinala mo ang rep natin, 10,000. Kinuha ko, 2 bisis yung cash card natin, isinilangla mo. Kinuha ko 10K. Construction na ako, nandyan pa kayo buo, sinusuportahan ko. Ang kuhan mo ngayon sa akin, na gulo na tayo na magpamilya. Ayaw mo kasi maniwala na ihinto ang pag-utang. 8 years na ako nagsabi niyan. Sabi ko noon, tama na. Pero magalit ka sa akin, hanggang ngayon, di kita mo. Ang sabi mo, hindi ko naibigay ang gusto mo, kaya nag-abroad ka. Ang tanong ko, bakit lumubo yung utang mo na wala ka namang ginagastusan sa pamilya mo? Wala ka namang isang haloblak na bili sa bahay? Yun ang tanong ko sa'yo. May 31, birthday ng anak ko, nagtanong siya ano ang iregalo. Sabi ng anak ko, cellphone. Ngayon, hindi ko alam, may karelasyon na pala ito dito sa Jinsan. Yung lalaki pala na nagbigay ng cellphone, nagpaabot doon, inamin sa kanyang anak, sir, yan, andyan ang yung chat niya. Inamin sa kanyang anak na, ate, yung lalaki nagbigay ng cellphone, shoota ko yan. Sinabi ng panganay namin, hinto mo na yan. 3 araw raw, nag-chat na sa kanya na wala na raw sila. Talang trabaho ako sa Kalumpang sa Jinsan, nung September yata, nag-chat yung asawa ng lalaki. Sabi niya, hinto na, sabihin mo sa asawa mo, Del, pakiusap, hinto na yung trabaho nila kasi may anak kami 2. Sabi ko, wala man akong alam dyan, ma'am. Wala akong alam sa mga pinagagawa ng asawa ko. Pati yung pamilya ng lalaki, Nasa abroad yung babae. okay, yun nga po, pati yung pamilya nitong lalaki po na nababanggit po ninyo, alam na rin yung parang may relasyon sila, ganun po ba? Hinahanap talaga ako, sir. Kaya pala sabi niya, ilak mo yung profile mo, ilak. Sabi ko, ano kaya ang mga plano nito? Attorney, merong message dito. Parang tinanong ng staff namin kung sino po yung lalaki na yun. At ang reply po ni ma'am, sino yan? Yan daw po ang kabit po ninyo. Ang sabi po ni ma'am, hiwalay na kami niyan. So ibig sabihin, meron po talaga. Pero wala na.
Kayo po ba ay may naging karelasyon sa ngayon bukod po dito kay Sir Rodel? Yes, sir, may karelasyon po ako, sir, pero hiwalay na po. Wala po akong syuta ngayon po. Yan po ba ay nakatanggap ng mga pera po mula sa inyo? Hindi po, sir. Naintindihan mo naman siguro kung bakit itong si Sir Rodel, ganito po yung nagiging emosyon. Kasi nga naman, kung ikaw ay niloko ng iyong mister, okay, at bukod sa problemang emosyonal na dinulot po ninyo, pati o problemang pinansyal, dawit-dawit na, sino ba naman ang hindi magagalit dyan sa nangyari? Oo, sir, aaminin ko po yan. May karelasyon ako before kasi sobrang sakit na po ang ginagawa niya po sa akin po. Pinalayas niya ako noon, sir. Hinahabol niya ako ng matulis na bagay. Tapos, kapag nag-uutang ako, sir, sa tindahan, kasi siyempre yung sahod niya every 15 days, ang isabi ko po sa kanya is 3,000. Tapos yung total ng utang namin sa tindahan po, sir, is 4,000. Kasi pag isabi ko sa kanya, sir, na amount ng inutang ko po is 4,000, magagalit yun siya sa akin, sir. Tapos gusto ko rin po yung mga inutang ko po, sir. Kinuha ko yun para may panggamit kami sa bahay. Ang iba nun sa bigas, sa ulam. Tapos ang iba sa kortina po ng bahay namin. Tapos nag-utang din po ako, sir, ng salasit. Pero binayaran ko po yung kalahati at yung iba po, pinahanapan ko po yun ng paraan para mabayaran po. Kaya nag-utang po ako. Kasi bilang asawa po, kailangan ko po yan, sir, sa loob ng bahay po. Di po namin minamaliit po yung inyo pong naging karanasan. Sinasabi nga po ninyo mula kay Sir Rodel, pero ganun pa man, hindi pa rin po yun magiging excuse, no? Dito po sa nangyayari ngayon, dito po sa inyong pamilya. Kasi, ma'am, isipin po ninyo, ha, nagtagal na rin kayo ng 17 or 18 years. At just last year, nabigyan yung pamilya po ninyo ng napakagandang opportunity. Kayo po na nabigyan ng opportunity, lumipad sa Saudi. Ang dami po nating mga kababayan gustong lumipad yan sa Saudi para bigyan ng magandang future yung kanilang pamilya. Pero bakit naman po umabot sa punto na sinasabi po ninyo, nagtiis na kayo ng 17 years. Nung binigyan na kayo ng napakagandang opportunity, bakit parang mas lumala po yung problema? Pagdating ko po dito sa Saudi Arabia, nagpapadala po ako niyan. Malaki po yun. 28K. Di pa Gcash ko po yun. Malaki yung pinapadala ko po sa kanila. Pati yung anak ko, supportado yan. Binibilihan pa yan sila ng gamit. Kasi nung hindi nabili ng papa nila, ako ang nakabili nun. Tapos, sir, naghinto po yung padala ko na malaki. Konti na lang yung pinapadala ko, sir, kasi nagsugal po yan siya noong month of December. Anniversary po sa barangay namin. Tapos, sir, natalo yan siya ng amount of 15K. Tapos yung motor namin, nasanla po yun at bago niya lang po nalukat po yun. Kaya nahinto yung padala ko sa kanya, sir, na ganyan, kalaki, ganyan. Pero sa totoo lang po, sir, nakaplano na po lahat na ganyan. Ang gawin namin sa bahay, yan ang design ng bahay namin. Pero sir, grabing tiis ko po dito. Kahit ang amin po na lalaki, sinasabihan niya baka daw may nangyari sa amin ng amo ko na lalaki. At saka yung driver daw dito, ganyan daw. Tapos sir, sasabihan niya pa ako na bigaon, wala naman akong ginawang masama. Ready po ako, sir, magpa-medical, mag-uwi na walang nangyari sa akin at hindi po ako ginalaw. Tama, nakasugal ako doon. Pero ang ginawa ko na problema yun, hindi ko siya dinawit sa problema ko. Hindi sa kanya ang problemang ginawa, idinawit niya ako. Pero kasi, ang dating sa akin, nung lumapit Yes. po kayo sa amin, is parang may problemang pinansyal. Oo. O kaya problema sa pera, itong si Mrs. Ngayon, inaamin nyo rin sa akin, na kayo din mismo, nagkakautang, nagpapatalo kayo ng 15,000 pesos. Isang beses lang, sir. Pero sir, ano pong gusto ninyong mangyari, Sir Rodel? Ang pinunta ko lang naman talaga dito, sir, yung utang niya dito, sabi ko nga sa kanya, kahit nandito man yung chat niya na i-cancel na ito, ayusin na ang pamilya, tulungan namin yung utang. May Ma'am tubo yun na Jasmine, 30. mababayaran po ba ninyo yung 60,000 na inutang po ninyo? Ano naman 90? Yes po, sir. Kaya po, sir, uuwi po ako ngayong January kasi po bayaran ko yan. Okay, 90,000 pala kasi kasama yung Interest. yung interest. Okay? Pero ang sabi ng inutangan, sir, kahit yung kuan na lang, yung puhunan, basta hindi naabot ng December kasi medyo matagal-tagal na Yes. rin yung... So, kailan nyo po mababayaran yun, Ma'am Jasmine? Kasi yung guarantor na, yun ang problema. Ang plan ko po, sir, kasi uuwi ako sa January. January and February po yung bayaran ko sa kanya po. Kung yun naman po yung panahon na ibinigay sa kanya nung kanyang pinagkautangan, then karapatan po niya na magbayad until February. Okay? Wag mong idadamay, Ma'am Jasmine, si Sir Rodel, na pagbabayarin mo Yes siya po. doon sa utang na ikaw mismo ang nakakuha. Yes po, sir. Tapos Okay. may tanong ako, sir. Ano po yun? Umuwi yan siya dito ng last September. Hindi man lang dumaritso sa amin, sir. Ma'am Jasmine, sinong inuwian Yes po. ninyo? Manila. Ano po? Sa Manila daw, Manila. Opo. So, kanina po kayo nagstay, ma'am? Nandun lang po sa airport, ma'am. So, bakit hindi po kayo nagpakita sa pamilya po ninyo? May asawa at anak po kayo. Bakit, ma'am? Bumalik agad, ma'am, kasi may problema po sa visa po.
kung talagang ayaw nyo na kay Sir Rodel, sabihin nyo na lang ng diretsahan. Sabi ko sa kanya noon pa, sir, ilang beses na kasi kami naghiwalay niyan, sir, tapos pabalik-balik kasi gusto niya makipagbalikan sa akin kasi sabi niya, ayusin niya daw yung buhay niya. So, ilang beses na, sir, hindi ko na po alam kung magkano na po. Kasi sabi niya, balik, sige, pinagbigyan ko siya. Okay. Alam mo, sir, kalbaryo na po yung buhay ko sa kanya eh. Hindi ko na alam, pati yung mga anak namin, pinagsabihan niya, pinagbantaan niya na nandito ako, napatayin niya po. Okay. So, Ma'am Jasmine, talagang desidido na po talaga kayo na hindi nyo na ipagpapatuloy itong relasyon ninyo. Hindi na po. Hindi na. Hindi na po. Oh. Start September, paatras sa January, wala kaming problema niyan, sir eh. Wala talaga kami problema para sa pamilya. Sabi ko, bakit nagawa mo ito sa amin? Hindi ka umuwi sa pamilya mo. Tapos ngayon, magpapile ka ng divorce kasi nga, may iba na. Hindi lang inaamin. Wala po. Wala po yun, sir. Hindi po Ganun yun totoo ang po. Kasi kwan po dyan. may iba po ako, nagsasabi po ako sa kanya na, tama na kasi may ganito, ganyan ako. Inaamin ko po yun sa kanya, Loko-loko sir. Witness po ang mama ko, sir, kung ano ang ginagawa niya po sa akin. Ma'am Jasmine, uuwi po kayo ng January, tama po? Yes po. Opo. Ma'am, ganito po, since December naman na po, ang gagawin po namin, ma'am, maasistihan po namin si Sir Rodel. Kayo, ma'am, susunduin po namin sa airport. And Yes bibigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap kayong dalawa po at para po sa anak po ninyo and kung try po natin para sa relationship po ninyo and dun po sa mga utang. Okay, Yun ma'am? naman sa akin, sir eh. Yes. Okay po. At kung talaga Yes naman po, no, sir. na mapatunayan ninyo doon na talagang nagsisinungaling tong si Sir Rodel, kami na rin po mismo magsasabi na wag na kayong bumalik sa kanya. Okay? Yes So, po, sir. Yes ayun po. Kasi ready po yung mama Sige po. ko na sasagot kung Okay. anong tanong po. Sige po ha, Ma'am Jasmine Sampayan, maraming salamat po sa inyo. At Merry Thank you Christmas so much po, sir. sa inyo dyan. Merry no? Christmas po. Sige po, Merry Madam. Salamat Christmas po. po.